ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Grabe, ang hirap mag-book ng sasakyan ngayon ah. Bakit kaya? Rush hour kasi. Ako rin walang mabook. Kanina pa ako naghahanap. Ayaw mo bang mag-commute na lang para makauwi na tayo? Ayoko. Pagod na nga ako sa trabaho Magpapagod pa ako mag-commute. Mag-book na lang tayo para diretso na sa bahay. O sige, ikaw bahala. Pero hindi ko kasalanan kung gabihin tayo rito sa kakaantay ng sasakyan ah. Magjowa ka na kasi para may tagahatid sundo tayo. La, ako pa talaga inutusan. Ikaw na lang kaya? Negative ako dyan. Mas maganda ka kaysa sa akin kaya di hamak na mas madali ka makakahanap ng jowa. Ay nako, pass. Ayaw mo pa rin ba talaga makipagrelasyon ngayon? Ewan ko, parang wala na akong drive na maghanap ng boyfriend as of the moment. Bakit naman? Hindi ka pa rin ba nakamove on sa huling ex mo? Nakamove on na ako sa lalaking yun, no? Bakit? Anong rason? Bakit wala ka ng drive na jumowa? Ang hirap maghanap Sa ganda mong yan? Hirap ka pa talaga maghanap ng jowa? Totoo naman. Oo, marami pang isda sa dagat pero hindi mo naman alam kung alin dyan sa mga isdang yan yung loyal at totoong mahal ka Ang hirap kaya nun. Para kang naghahanap ng karayom sa dayami. Laking epekto rin siguro nung ginawa sa'yo nung last boyfriend mo. Kaya nagbago na yung tingin mo sa pakikipag-date. Sobra-sobra din kasi yung effort na ginawa mo para sa taong yun Wala Ganun ako magmahal. Talagang binibigay ko yung lahat. Ganun naman talaga dapat, 'di ba? Kapag mahal mo, ibibigay mo lahat. Oo, pero magtira ka naman para sa sarili mo. Yan yung lagi nilang sinasabi, magtira para sa sarili. Pero nasanay na kasi ako na mas priority ko yung mga taong mahal ko. Sanay na ako na sarili ko yung laging huli. Para mo namang sinabi na hindi mo mahal ang sarili mo niyan. Baka nga, kasi minsan hindi ko nare-realize na nawawala na rin pala ako ng self-respect. So baka nga totoo na hindi ko mahal sarili ko. Naku, hindi yan maganda. Pero buti aware ka. Kasi yung last BF mo, grabe, ang lala ng ginawa mo ron. Habol to the max talaga na para bang may ipinatago kang milyones sa lalaking yun. Kaya ayaw mo siyang pakawalan. Tumibok yung puso ko para sa kanya Hindi naman kasi porket niloko ka, hindi mo na mahal agad. Yan yung masakit Niloko ka na't lahat, mahal mo pa rin. Kaya nga sinasabi nila na minsan, nakakatunaw talaga ng utak yung pag-ibig na yan. Diba? Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit wala pa ako sa mood na makipagjowa sa ngayon. Hindi pa ako ready na maranasan yung nangyari sa akin noon. Kung sabagay, trauma malala no? Tiis-tiis na lang muna tayo sa ganito na nagko-commute pa uwi. Pero sana kung sino man sa atin yung maunang magkajowa, sana makabingwi tayo nung may kotse para hindi na pahirap ang umuwi. Kung sinwerte. Pero kung ako tatanungin mo, bago ko problemahin yung mga ganyang bagay, siguro gusto ko munang ayusin yung ugali ko pagdating sa pag-ibig. Which is? Ayun nga, yung lagi kong hinuhuli yung sarili ko. Sana kapag dumating yung time na magkaroon ulit ako ng boyfriend, matutunan ko ring mahalin at irespeto yung sarili ko. Simulan mo na ngayon. Ang mahalaga, alam mo na kung ano yung problema. One step at a time. Nandito naman ako na pagsasabihan ka kapag sumobra ka na. Salamat. Basta dapat non-negotiable na yung cheating Once nag-cheat, hiwalay na agad. Wala nang habol ng habol parang aso. Try kong gawin yan. O sige, hanap ka na ng jowa para matry mo. Sira. O yan may nag-accept na sa booking ko. On the way na ba? Sabay na lang ako sa'yo. Oo, papunta na siya. Ayan, very good. Gusto ko na kasi mag-shower, sobrang lagkit ko na. Girl, same. Hindi ko alam kung dahil ba na-trauma na ako sa mga past relationship ko kaya medyo hirap na akong pumasok sa isang relasyon dahil masyado ng repetitive at paulit-ulit ang pakikipag-date at nakakasawa na itong gawin. Minsan kasi papadudod ay nakakapagod na rin ang paulit-ulit na pakikipagkilala at pagtitiwala sa mga taong hindi mo naman sigurado kung makakatuluyan mo ba o hindi.
Pero katulad nga ng sinabi ni Emmy ay walang mangyayari kung wala akong gagawin. Kaya naman sinubukan ko ulit na makipag-date, Papa Dudut. Ayaw ko rin namang tumandang dalaga at habang fresh pa akong tignan ay wala pang wrinkle sa muka ay mas magandang maghanap na ako ng kapareha sa buhay bago pa man mahuli ang lahat. Gumamit ako ng dating app, Papa Dudut, para makakilala ng mga bagong tao na maaaring maging parte ng buhay ko. Mahirap makahanap ng totoong pag-ibig sa mga dating app. Una ay maraming posters na gumagamit ng peking pictures para makapang catfish. Pangalawa ay may mga nasa app lang para maghanap ng hook up o makaka one night nila. Pangatlo ay may mga katulad ko naghahanap din ng pag-ibig pero sa kasamaang palad, karaniwan sa mga kanila ay hindi ko ka-compatible. Kung kailan handa na akong i-install ang dating app na yon ay saka naman ako biglang may nakamatch. Na literal na nagmatch talaga kami ng personality. Saglit kaming nag-usap sa app na yon bago kami lumipat sa personal social media namin para mas kilalanin pa ang isa't isa. Itago na lang po natin siya sa pangalang Luigi. Hindi nagtagal ay sinubukan akong ligawan ni Luigi at halos 2 buwan din kaming nag-date, Papa Dudut. At nung nakumpirma ko ang sincerity nito sa panliligaw sa akin, ay sinagot ko siya. Dahil sa tingin ko na mga panahong yon ay ready na ang puso kong magmahal ulit, Papa Dudut. Wala kang trabaho ngayon? Wala. Pang-umaga na ako ulit eh. Bakit mo natanong? Wala naman. Gusto ko pa sana kasing maglakad-lakad eh. Ngayon ko lang kasi na-enjoy maglakad sa labas ng ganitong oras. Talaga? Bakit naman? Wala. Nakakatakot kayang maglakad ng mag-isa tuwing gabi. Baka mamaya ma-hold up pa ako. Eh ngayon, hindi ka natatakot? Hindi na, kasi kasama naman kita. I feel safe at the moment kaya nai-enjoy ko tong ginagawa natin ngayon. Siguro naman, masisave mo ako if ever ma-hold up tayo. Oo naman. Nag-taekwondo class kaya ako nung bata pa ako. Di nga, totoo? Oo, totoo. May free taekwondo class noon sa lugar namin. Sumali ako. Kahit papaano naman siguro marunong pa rin ako sumipa hanggang ngayon. So, bakit naman mas gusto mo maglakad? Ewan ko, nakaka-clear kasi ng utak yung naglalakad ka lang. Yung hindi ka nagmamadali, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Romantic tingnan parang sa mga Korean novela. Sige, samahan kita maglakad. Kahit saan pa tayo mapunta. Pero sabihin mo lang kung pagod ka ng maglakad. Baka mamaya di mo pala bet tong ginagawa natin. Hindi, okay lang naman. Mas gusto ko nga ito eh. May cardio na agad pagkatapos natin magsanggip kanina. Oo nga pala. Nalimutan kong physically active ka pala. Kaya maganda pangangatawan mo eh. Hindi naman. Sakto lang. Pero maliban sa physical appearance, mas nangingibabaw para sa akin yung personality mo. Talaga ba? Anong klaseng personality ba meron ako? Marami. Una, napaka-caring mo. Hindi lang sa akin kundi pati sa mga taong nasa paligid mo, kahit hindi mo kakilala. Respectful ka, marunong gumalang sa boundaries ng taong kausap mo. Mahaba ang pasensya mo, tsaka at peace ako kapag nakakausap at nakakasama kita. Para naman akong santo sa description mo. Hindi, totoo nga. Yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa'yo. Ikaw rin naman eh. Marami ako nagustuhan sa'yo. Tulad naman ng ano? Sweet ka, good listener, tsaka very accommodating. Hindi ka padalos-dalos sa mga desisyon mo. At alam mo kung ano yung limit mo. Totoo ba? Oo, totoo. Yun lahat yung mga napansin ko sa'yo. Parang hindi naman. May instances kasi ako minsan na kapag nasobrahan, wala ako natitira para sa sarili ko. Kapag nagustuhan ko na kasi yung isang tao, gagawin ko lahat para lang ma-please ko yung taong mahal ko. Medyo may pagka-people pleaser kasi ako eh. Parehas pala tayo eh. May pagka-people pleaser din ako. Syempre sa'yo, expected na yung pagiging pleaser mo. Part yun ng trabaho mo bilang manager eh. Eh ako? As in, hindi ko kayang mag-no sa mga tao basta alam kong kaya ko namang gawin. Minsan dun ka talo kapag hindi ka marunong humindi. Kapag oo ka lang kasi ng oo, na-exploit ng mga tao yung kabaitan mo. Totoo yan.
Pero hindi ka naman ganun eh, which is sobrang na-appreciate ko talaga. Alam ko rin naman kasi kung hanggang saan lang yung dapat na tinatanggap ko. Tsaka hindi ako dependent sa tao. Ayoko ng ganun, yung umaasa lang ako sa partner ko. What if i-try na natin? Ano ibig mo sabihin try natin? Na i-level up tong relasyon natin. Teka, sinasagot mo na ba ako? Oo, sa tingin ko time na rin para sumubok ulit. Thank you, nabigyan mo ako ng chance na papasukin ako sa buhay mo. Naisip ko rin kasi na wala namang mangyayari kung palaging nakataas na lang yung walls ko. Baka mamaya masyado na tong mataas, hindi na ako makapagpapasok ng tao sa buhay ko. Nakita ko naman na sincere ka kaya willing akong ibaba yung walls ko para sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi kita bibiguin. Papadudot manager sa isang fast food chain si Luigi Papadudot. Breadwinner siya ng kanilang pamilya kung saan ay may 6 siyang kapatid at bunsong pinag-aaral pa. Dahil mula sa hirap ay very down to earth itong si Luigi. Marunong siyang umintindi ng sitwasyon at madali lamang siyang makisimpatya sa mga tao. Maganda ang hubog ng katawan nito at hindi siya nag-gym pero meron siyang healthy lifestyle. Kaya naman maganda ang pangangatawan niya. Wala rin siyang bisyo at ang tanging pinagkakabalahan lang niya sa buhay ay ang pagsali sa mga fun run at kung minsan ay umakyat ng bundok. Naging low-key lang kami ni Luigi sa mga unang buwan ng relasyon namin. Gusto ko kasi na masolo ko muna siya bilang boyfriend ko bago siya ipakilala sa publiko. Walang kaalam-alam noon ang mga kamag-anak ko. Pati na rin ang best friend kong si Emmy na taken na pala ako noon. After a month ay saka ako nagkaroon ng soft launching sa boyfriend ko. May mga pag-post na ako noon ng mga pictures namin ni Luigi kung saan ay nakatago ang mukha nito at hindi ko siya pinapangalanan. Nakakatuwa dahil parang naintriga ang mga kakilala ko dahil puro sila tanong kung sino ang lalaking kasama ko sa mga pictures ko sa Facebook. And after 3 months ay naging stable na ang relasyon namin ni Luigi. Nakapag-adjust na kami mula sa isa't isa at komportable na kami sa piling ng bawat isa. Kaya naman naisipan kong opisyal na siyang ipakilala sa pamilya ko. Una ko siyang ipinakilala kay Emmy para sana isurpresa ko ito. Pero sa halip na masurpresa, ako ang nagulat sa nalaman ko tungkol kay Luigi Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, may fiesta noon sa lugar namin at nagtipon-tipon ng mga kamag-anak at ilang kaibigan ko sa bahay namin. Naisip ko na yun na ang best time para ipakilala ko si Luigi sa kanila. Sakto na off noon ni Luigi sa trabaho niya kaya nadala ko siya sa bahay. Katulad ng inaasahan ko ay nagulat ang lahat nang ipinakilala ko na si Luigi sa pamilya ko. Kahit na may pa-soft launch na ako noon sa Facebook, ay hindi nila inaasahan na makakabingwit ako ng boyfriend na mabait at may itsura. Hindi katulad ng mga nakaraang kong ex na katulad ng sabi ng kapatid ko ay hindi niya trip ang mukha. Sobrang saya nila para sa akin dahil matapos ang mahabang panahon ay binuksan ko ulit ang puso ko para sa panibagong pag-ibig. Kung nagulat ang lahat sa revelasyong ginawa ko ay mas nagulat naman si Emmy nung nakilala na niya kung sino ang boyfriend ko. Pagkatapos noon ay dinala ako ng kaibigan ko sa isang sulok at siya naman ang may kinumpisal sa akin. Tinanong niya sa akin kung paano kami nagkakilala ni Luigi at nung nakwento ko ang history naming dalawa ay inamin ni Emmy na minsan na palang nanligaw sa kanya si Luigi. Sa parehong dating app din sila nagkakilala pero dahil hindi sila compatible ay ginost ni Emmy si Luigi. Ilang taon nang lumipas, muling kinontak ni Luigi si Emmy sa social media at sinubukan ulit na manligaw. Nag-date sila ng ilang linggo pero wala pa rin daw spark na nakita si Emmy sa pagitan nilang dalawa kaya naman tinurn down niyang binata. Nagulat ako, Papadudot, dahil hindi naman nakwento sa akin ni Emmy
na nagkaroon pala siya ng date na katulad ni Luigi. Pero dahil short term lang naman yon ay hindi ko na yon ginawang big deal pa. Isa pa ay wala ng contact sina Luigi at Emmy matapos ng mga dates nila. Noon na lang sila nagkita ulit at nung busy akong kausap si Mama ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang dalawa. Papa Dudut. Kumusta ka na? Naalala mo pa ba ako? Ikaw nga yung dapat kong tanungin yan eh. Nagulat ako na naaalala mo pa pala ako. Paminsan-minsan nakikita ko yung mga post mo sa Facebook. Kapag dumadaan yung mga picture mo sa feed ko, naaalala ko na, ito yung nanligaw sa akin noon. Yung binasted mo. Grabe naman, hanggang ngayon hindi ka pa rin makamove on. Na-insecure ako nun eh. Nung ginost mo ako, tinanong ko pa yung sarili ko kung pangit ba ako. Hala, hindi naman sa ganun. Hindi lang talaga ako ready sa relationship ng mga panahong yun. Tsaka hello, pandemic kaya nun. Pero okay lang. Hindi ka naman required na gustuin yung mga taong nagkakagusto sa'yo eh. So, kumusta ka naman? May boyfriend ka na ba ngayon? Wala pa rin. Hanggang ngayon wala pa rin? Until now, hindi pa rin ako ready eh. Talaga ba? Ilang taong ka nang hindi ready ah. May inaantay ka ba? Wala naman. Or baka meron, hindi ko lang alam. Wala akong makita na compatible sa ugali ko eh. Tsaka hindi naman ako nagmamadali. Nai-enjoy ko pa rin naman pagiging single ko kahit papano. Ah, okay. Yun ang mahalaga, at least masaya ka kahit single ka. Oo naman. Hindi naman porket single ibig sabihin malungkot ka na eh. Marami pa namang ibang bagay dyan na nagpapasaya sa akin. Tulad ng? Kaibigan, family, matcha, fries, pizza. Kanya-kanyang trip talaga eh, no? Basta kung saan tayo masaya, dun tayo. Correct. Pero in fairness laki na ng pinagbago mo. Parang wala naman ako masyadong pinagbago. In terms of physical appearance, sobrang nagbago ka. I mean, hindi naman tayo close. Kaya hindi ko alam kung may pagbabago sa personality mo. Pero sa itsura, malaking nagbago simula nung huli tayo nagkita. Nag-focus kasi ako sa katawan ko noong mga nakaraang taon eh. Nakakatuwa na malaman na may improvement naman pala ako kahit papano. Anong kahit papano? Malaki ka mo. Nagji-gym ka ba? Hindi, more on outdoor activities ako. Running, mountain climbing, nagbabike ako minsan, tsaka calisthenics. Noong mga nakaraang taon, simula nung nakagraduate yung bunso namin, nagkaroon na ako ng oras para sa sarili ko. Okay. Kita naman yung outcome eh. Mas defined na yung features mo ngayon, especially sa mukha. Na-highlight yung panga at saka yung cheekbones mo. Salamat. Ikaw din naman, mas gumanda eh. Asus, bola. Huwag nga ako. Di ako nang bobola. Totoo, mas gumanda ka nga ngayon. Ay naku, tigilan mo ko. Basta masaya ako para sa inyo ni Misha. Mas lalo na sa kaibigan kong yon kasi finally, nagkaroon ulit siya ng time para sa love life niya. Nagulat nga ako na magkaibigan pala kayo. Small world, no? Oo nga eh. Napakalaking coincidence nun. Ako naman masaya ako na nagkita tayo ulit. Ako rin. Congratulations sa inyong dalawa. Sa wakas nahanap mo na rin yung para sa'yo. Hindi ka natatambay sa mga dating app. Oo nga eh. Sana mag-work. Mag-work yan kung i-work out nyo yung relationship nyong dalawa. Basta huwag ka mag-a-attempt na lokohin yung kaibigan ko. Kasi ako talaga makakatapat mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin yun kay Misha. Iba pa naman ako magalit. Sobrang soft kasi ni Misha eh. Minsan okay lang sa kanya yung kahit nasasaktan na siya basta ang gusto niya, hindi siya nakakasakit ng damdamin. Nabanggit nga niya sa akin na people pleaser daw siya. Pero sigurado ako na hindi ko hahayaang humantong kami sa point na iti-take for granted ko siya. Dapat lang. Minsan kasi kulang sa initiative si Misha lalo na pagdating sa sarili niya. Hindi niya alam kung kailan dapat tumigil kapag sobra na. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kaibigan mo. Patutunayan ko sa kanya na napunta siya sa tamang tao. Ay, ang sweet naman. O siya, pumasok na tayo. Baka kanina ka pa hinahanap ng girlfriend mo. Sige, mauna ka na. Magpapahangin lang ako saglit dito sa labas. Medyo overwhelming kasi yung mga tao sa loob eh. Gusto mo ba tawagin ko si Misha para samahan ka rito sa labas? Huwag na. Susunod din naman ako agad sa loob. Okay, sige. Maiwan na kita. Pasok na ako.
Very supportive si Emmy sa naging relasyon namin ni Luigi. Hindi perpekto ang naging takbo ng relasyon namin, Papa Dudut. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan dahil sa trabaho, expectations sa buhay, at minsan ay miscommunications. May time din noon na muntik na kaming maghiwalay dahil pakiramdam namin ay wala ng bago sa relasyon namin. Pero sa kabila nito ay mas pinili naming hanapin ang punot dulo ng mga problema namin para sabay namin itong ayusin. Ang mga bagay na yon ang mas nagpapatatag ng pagsasama namin ni Luigi, Papa Dudut. Loyal na boyfriend si Luigi at very open siya sa akin pagdating sa mga bagay na sa tingin niya ay hindi tugma sa mga paniniwala niya. Minsan ako yung nag-adjust, pero may mga pagkakataon din na siya ang umaayon sa mga kagustuhan ko. Hindi madikit sa mga babae si Luigi kahit na napapaligiran siya nito sa trabaho. Yun ang isa sa mga bagay na nagpalaki ng tiwala ko sa kanya. Dahil hindi siya nagpapakita sa akin ng anumang klaseng panloloko sa loob ng ilang taong pagsasama namin. Nakatulong din siguro na hindi ako selosa. Mas pinili kong pagkatiwalaan ng boyfriend ko kahit na makailang beses na akong naloko noon sa mga previous relationship ko. Alam kong masyado pang maikli ang 3 years na pagsasama namin ni Luigi noon. Pero ng mga panahong yon ay sobrang komportable at contented na ako sa kanya. Wala na akong ibang mahihiling pa sa relasyon naming dalawa. Kaya nung pinag-usapan namin ang tungkol sa pagpapakasal ay nasabi ko sa kanya na ready na ako. Hindi na rin naman kami bumabata. Kaya wala ring silbi kung patatagalin pa namin ito, lalo na kung sa simbahan din lang naman ang tuloy naming pareho. Bago pa man nag-propose sa akin si Luigi ay kumonsulta muna ako sa kaibigan kong si Emmy para malaman ang point of view niya sa relasyon naming dalawa ni Luigi, Papa Dudut. In fairness, ang tagal ko na rin hindi nakakatikim ng bibimbap ha. Nakakabusog nga eh. Hindi pa ako nangangalahati pero parang puno na tong tiyan ko. Pero nag-iba yung lasa ng bibimbap nila rito, no? Hindi na katulad ng dati. Nagtitipid na kasi. Pati nga serving, kumonti eh. Pansin ko rin. Pero kahit ganun, madami pa rin namang pumipila sa kainan na to. Koreanong hilaw kasi karamihan sa mga Pinoy. Kaya kahit mahal yung pagkain, gora pa rin sila.
Tingnan mo nga yung mga samgyupsalan dito. Hindi na uubusan ng customer kahit pagkamahal-mahal. Sinabi mo pa. Ibang-iba kasi yung cuisine nila kumpara sa Pinoy. Maganda rin namang itry yung ibang culture. Maiba tayo. Feeling ko, any day now, magpo-propose na sa akin si Luigi. Hindi nga. Talaga? Paano mo naman nasabi? Pansin ko lang sa mga galawan niya. May isang instance pa na nahuli ko siyang nanonood ng mga proposal videos online. Hindi ko sure, baka nga nag-a-assume lang ako. Ewan ko. Nag-usap na ba kayo tungkol sa pagpapakasal? May one time na napag-usapan na namin yung tungkol doon. Parang randomly, napunta lang bigla sa kasal yung topic namin, tapos ayun. Wala naman siyang sinabi or tinanong if handa ka na magpakasal? Natanong niya na sa akin yun. O anong sagot mo? Sabi ko, feeling ko ready naman na ako. Nasa tamang edad na rin kami para magkapamilya Pero hindi ba masyadong maaga? 3 years pa lang kayo Wala naman yan sa tagal ng pagsasama Kung committed na talaga kayo sa isa't isa, 3 years man yan o 10 years, kung sa kasal din lang naman mauuwi ang lahat, ba't hindi pa natin gawin ngayon, di ba? Ay, may point ka. Oo nga. Pero hindi rin kasi biro ang kasal, lalo na't wala pang divorce dito sa Pilipinas. May annulment nga, mahal naman. Maganda yung pag-isipan niyo muna bago kayo sumabak sa ganyang kalaking desisyon. Tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. Bakit? Sa tingin mo ba hindi kami magtatagal ni Luigi? Hindi naman sa ganon. Tsaka wala akong karapatang mag-comment tungkol dyan kasi wala naman akong alam sa pagsasama niyo Kayo mismo ang makakapagsabi niyan. Parang magkapareho naman kami ng iniisip Maging siya naman, ready na raw magpakasal kung sakali. Kung pareho naman pala kayong sure, why not? Desisyon niya namang dalawa yan Nakakaloka. Parang kailan lang nag-uusap tayo tungkol sa love life na yan. Tapos ngayon, ikakasal ka na. Gaga, hindi pa sure. Hindi pa nga nagpo-propose si Luigi Gut feeling ko pa lang yun. Kahit na. Congratulations in advance pa rin. Basta, alam mo na wala ka ng ibang pipiliing maid of honor kundi ako lang Syempre naman. Alam mo nakakatuwa. Kasi despite sa naging history namin ni Luigi, hindi naging issue yun sa inyong dalawa. Hindi naman naging kayo Tsaka hello, ikaw mismo nang busted sa tao, kaya alam kong hindi mo siya bet. Na siyang tunay naman. Tsaka wala na sa akin yung interest na Luigi. Nasa iyo na kaya wag mo nang problemahin yung nakaraan namin. Kung tutuusin, wala naman talaga kaming nakaraan. Ginost ko nga, diba? Hindi ko naman pinoproblema yan actually. Natuwa nga ako na inamin nyo agad na may history pala kayo. Tsaka isa pa, nakita ko naman the previous years kung gano'n nyo nire-respeto yung boundary ng isa't isa. Pati na rin yung sa akin. Nasa respeto lang talaga yan sa tao. Marunong akong dumistansya lalo na kapag feeling ko medyo uncomfortable na yung sitwasyon. Ay, kinakabahan ako. Bakit naman? Parang lagi na akong on edge ngayon Lalo na't alam ko na baka mag-propose sa akin si Luigi anytime. Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga surprises Alam mo, enjoyin mo na lang yung moment kesa i-overthink mo. Kahit naman ano mangyari, alam naman natin kung anong kalalabasan ng proposal Unless, nagdadalawang isip ka. Hindi naman ako nagdadalawang isip. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaction ko once na nag-propose na nga si Luigi. Basta be natural. Huwag mo na yung isipin masyado. Baka mamaya maging scripted pa yung reaksyon mo. Masasayang lang effort ni Luigi. Ay nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Nagkaka-anxiety ako Imbis na ma-excite, mas lalo pa akong kinakabahan. Sige na nga, change topic na tayo. Hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. Okay lang sa aking maghintay pa ng ilang taon pero ng mga panahong yon. Alam kong anumang araw ay magpo-propose na talaga sa akin si Luigi. Kapansin-pansin na kasi sa mga galawan nitong may tinatago siya. Kaya naman araw-araw ay nag-expect na rin ako noon na anumang oras ay bibigyan na ako ni Luigi ng singsing. Hindi rin naman nagtagal ang proposal na inaabangan ko. Isang araw pagka-uwi ko galing trabaho ay nadatnang ko si Luigi sa bahay kasama ang mga kapatid ko pati na rin ang ilang kaibigan namin katulad ni Emmy. May okasyon noon anniversary ng mga magulang ko pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ng kaunting salo-salo
sa bahay dahil never namang naghanda sila mama at papa kapag anniversary nila. Nagkaroon lang sila ng date sa labas dahil gusto nilang para sa kanilang dalawa lang ang moment na yon. Ganon nila sineselebrate yon. Pero nung time na yon ay pinaghandaan nila ang anniversary nila na siyang kinagulat ko. After ng celebration, isang scavenger hunt ang inanunsyo ni Luigi sa mga bisita. May tinago raw siyang ilang regalo sa bahay na kailangan naming hanapin. Wala pa mang go signal ay isa-isa nang naghanap ng regalo ang mga bisita sa bahay. That moment, inaasahan ko na yun na ang oras na magpo-propose sa akin si Luigi dahil ramdam ko na ang mga bagay na ito. Habang naghahanap, sa kusina ay itinuro ako ni Emmy sa ilalim ng lababo. May nakita raw siyang box doon na may nakalagay na pangalan ko. Excited akong binuksan ito. Nag-aakalang singsing na ang nasa loob. Pero pagbukas ko ay nadismaya ako nung isang pares ng hikaw ang nasa loob nito. Pagkalabas ko ng kusina ay nagulat ako noong nakita ko si Luigi sa gitna ng sala na nakaluhod ang isa niyang paa. May hawak itong box at sa loob ng box ay isang singsing. Paglapit ko sa kanya ay doon na niya hiniling ang mga kamay ko, Papa Dudut. Sinagot ko na siya. Pumayag akong magpakasal kay Luigi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang excited ng lahat noon sa magaganap na kasal. Napag-usapan namin ni Luigi na simple lang ang mangyayaring kasalan at hindi rin naman kasi ganong kalaki ang sinasahod naming dalawa para magkaroon ng ingrandeng kasal. Kaya okay na sa amin yung simple. Ang mahalaga ay mapag-isang dibdib kami sa simbahan. Si Emmy ang ginawa kong maid of honors na siyang naging kasama ko sa pagbuo ng plano para sa magaganap na kasal. Kasama ko siya sa paghahanap ng gagawa ng murang cake at pati na rin sa pagpili ng mga pagkain ihahanda sa reception. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at may mga ninong at ninang kami ni Luigi na nagregalo ng baboy na siyang kakatayin para may panghanda kami. Nakahanap din si Emmy ng local singer na kakanta sa kasal ko. Sa tulong niya ay nakahingi kami ng discount para sa talent fee nito. 2 buwan ang iginugol naming oras para sa paghahanda sa kasal. Papa Dudut, hindi ko maiwasang makaramdam ng anxiety noon habang binibilang ang mga araw bago ang wedding. Isang malaking desisyon kasi ang pagpapakasal at araw-araw kong ipinapanalangin noon na sana'y tama ang desisyon na gagawin ko. Hindi naman sa pinagdududahan ko ang fiancé ko ng mga panahong yon. May mga pagkakataon lang na makakaramdam ka ng takot sa mga malalaking bagay kung saan ay marirealize mong magbabago na pala ang buhay mo. Sa iba ay cold feet ang tawag nila doon. Yung mawawalan ka ng kumpiyansa at mapapalitan ito ng takot. Pero sa huli ay nalabanan ko ang lahat ng ito, Papa Dudut. Isang araw bago ang kasal ay nag-decide kami ni Luigi na magkaroon ng no contact rule. Walang text, walang chat, walang tawag. Isang araw ang ibinigay namin sa isa't isa na hindi kami magkikita at magkakausap. Saka na lang ulit kami magkikita sa simbahan na sa araw mismo ng kasal. Nung araw na yon ay nag-beauty rest lamang ako para maging fresh ako kinabukasan. Ang hindi ko alam, may ibang tinatrabaho na pala si Luigi ng araw na yon. Hello, Emmy. Napatawag ka. Oo, gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na. Hindi ka kasi nag-reply sa message ko eh. Nanonood ako eh. Pasensya na. Ba't gising ka pa? Late na oh.
Hindi ako makatulog. Bakit naman? Kinakabahan ka para bukas. Medyo, pero mas excited ako kaysa kabado. Anong meron? Ba't ka nga pala napatawag ng gantong oras? Hindi rin ako makatulog eh. Bakit? Kinakabahan ka rin? Hindi. May ibang tumatakbo sa isip ko ngayon. Ano naman yun? Luigi, sure ka na ba talaga bukas? Anong ibig mo sabihin? Ikakasal na kayo ni Misha. Alam mo naman ibig sabihin nun, di ba? Ay, oo, alam ko. Yun naman talaga yung usapan natin di ba? Kapag ikakasal na kami ni Misha, titigil na tayo sa ginagawa natin. Hanggang dito na lang ba talaga tayo? Paliwanag ko naman ng maayos sa iyo yung sitwasyon natin, di ba? Kung ano man yung meron tayo, panandalian lang yun. Alam ko. Alam ko naman yun eh. Pero napapaisip lang ako. Parang hindi ko pa kayang itigil tong ginagawa natin. Ayoko pa. Ako rin naman ayoko pa, pero kailangan na. Mahal ko si Misha at hindi na natin pwedeng ipagpatuloy itong ginagawa natin. Antang ako kasi. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang kita sinagot noon. Alam mo, sobrang laki ng pagsisisi ko na pinakawalan kita noon. Kasi siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Kung hindi tayo para sa isa't isa, bakit tayo nagkaroon ng ganitong relasyon ngayon? Bakit natin to ginagawa sa likod ni Misha? Hindi ko alam. Siguro dahil may sarili-sarili tayong pangangailangan na tayo lang ang makakapagbigay. Hindi ko alam, Emmy. Paano yan? Kapag ikinasal na kayo ni Misha, hindi mo na makukuha sa akin yung pangangailangan na sinasabi mo. Kaya ko naman tumbasan ng ibang bagay yung pangangailangan kong yun eh. Katulad nga ng sabi ko sa'yo, kung ano man yung meron tayo ngayon, alam nating pareho na hindi yun magtatagal. May chance ka pa para magbago ang isip mo. Ako na lang, please. Ay, sorry Emmy. Pero iba si Misha eh. May isang bagay na meron siya na wala ka. Yun yung pagmamahal ko sa kanya. Sana pala hindi na lang ako pumatol sa'yo. Sana pinigilan ko na lang yung sarili ko kung alam ko lang na ganito pala yung mararamdaman ko para sa'yo. I'm sorry. Hindi pa kita kayang bitawan eh. Hindi ko talaga kaya. Isipin mo na lang si Misha. Anong mararamdaman niya kapag nalaman niya tong ginagawa natin? Mas maganda na itigil na natin to bago pa niya malaman yung totoo. Nakakakonsensya na inaahas ko ang sarili kong kaibigan, pero ano magagawa ko kung nahulog na ako sa'yo? Sorry pero hindi talaga pwede. Paano ngayon kita aalisin sa isip ko? Ang hirap nun, Luigi. Na palagi kitang makikitang may kasamang iba. Best friend ko pa. Hindi rin naman kita makakalimutan eh. Lalo na maraming gabi rin yung pinagsaluhan natin. Teka, gusto mo ba puntaan kita ngayon? Ah? Ngayon? Pero anong oras na? Hindi rin naman ako makatulog eh. Magkita tayo. One last time kung gusto mo. Ano to? For closure, ganon? Pagbigyan lang natin yung mga sarili natin. Kahit sa huling pagkakataon. One last time? Oo. Ayaw mo ba? Sige, aantayin kita rito. Pero wag dito sa bahay. Hanap tayo ng ibang lugar. Sige, ako nang bahala dyan. Magpapalit lang ako ng damit. Yung motor na gagamitin ko para mas mabilis. Okay. Mag-ingat ka. Bigyan mo lang ako ng 30 minutes, nandyan na ako. Sige. See you. See you. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay wala akong kamalay-malay na may milagro na palang nangyayari sa pagitan ng groom ko at ng sarili kong maid of honor. Ang lalaki mapapangasawa ko at ang best friend ko ay magkasamang nagsasaya bago ang mismong kasal namin. Habang mahimbing akong natutulog sa 10 oras ng gabi, isang tawag ang natanggap ko mula kay Luigi. Pero sa halip na si Luigi ang nasa likod ng tawag ay boses ito ng babae. Nagpakilala siya bilang nurse sa isang ospital at ibinalita niya sa akin na nasangkot daw sa aksidente si Luigi. Biglang nagising ang buong diwa ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Dali-dali akong nagpalit ng damit at kasama ang mga magulang at kapatid ko ay pinuntahan namin sa ospital kung saan itinakbo si Luigi. Pagkarating sa ospital ay kasalukuyang nasa OR si Luigi. Ang kwento ng pulis na nakausap namin ay naaksidente raw si Luigi sa motor.
Sa sobrang lala ng aksidente ay nabali ang kaliwang paa nito, dahilan kung bakit kasalukuyan siyang inooperahan. Sobrang nag-worry ako sa kalagayan ng mapapangasawa ko, pero nalito ako sa mga sumunod na mga sinabi sa akin ng pulis. Malungkot kasi nitong ibinalita na ang angkas nito ay diniklarang dead on arrival. Bago pa man ako makapagtanong kung sino ang tinutukoy nitong angkas ni Luigi ay nabaling ang atensyon ko sa grupo ng mga taong nag-iiyakan. Lumubog ang puso ko noong nakilala ko kung sino ang mga ito, walang iba kundi ang pamilya ni Emmy, Papa Dudut. Noong oras na yon ay hindi ko na kailangang tanungin pa kung sino ang kasamang na aksidente ni Luigi. Bigla na lamang nag-flashback sa isipan ko ang confession sa akin noon ni Emmy na minsan na siyang niligawan ni Luigi. Lumubog po ang puso ko. Hindi dahil na aksidente ang taong mapapangasawa ko, kundi dahil nalaman ko ang totoo na niloloko niya ako sa mismong araw bago ang kasal naming dalawa, Papa Dudut. Misha? Kumusta ka na? Anong nararamdaman mo? Hindi ko pa rin magalaw tong pa ako. Ano ba kasing ginagawa mo sa labas ng ganung oras? Bakit ka pa lumabas? Alam mong ikakasal na tayo kinabukasan. Hindi kasi ako makatulog kaya naisip ko na magpahangin muna. Hindi ko naman akalain na maka-aksidente ako Ako rin, hindi ko rin in-expect yung nangyari, sobra. I'm sorry, Misha. Sorry dahil na-aksidente ka at cancelled yung kasal? O may iba pang ibig sabihin niyang sorry mo? Anong ibig mong sabihin? Ito na yung chance mo para sabihin yung totoo, Luigi. Sa'yo ko mismo gusto malaman ang totoo, kaya please, sabihin mo na kung ano yung totoong nangyari sa'yo kagabi. Yun nga, lumabas ako para magpahangin tapos… Hindi yun yung nangyari. Kulang-kulang yung kwento mo. Hindi kita magets. Alam ko na ang totoo. Hindi mo na kailangang magsinungaling dahil lahat-lahat alam ko na. Gusto ko lang tong marinig mula sa'yo. Misha… Bakit? Bakit, Luigi? Para saan? Bakit mo ginawa sa akin yun? Nagkita lang kami ni Emmy kasi pareho kami hindi makatulog. Nag-stroll lang kaming dalawa. Tama na, please. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Alam ko kung anong nangyari. Nakausap ko na yung mga pulis. May nakagitgitan kayo sa parking lot sa isang hotel. Naghabulan kayo sa kalsada hanggang sa binangga kayo ng sasakyang humahabol sa inyo. Alam ko nasakay mo si Emmy kagabi. Nandito rin siya ngayon sa ospital na to. Nahuli na yung bumangga sa inyo. Kinuwento niya sa pulis ang mga nangyari. Misha, maniwala ka. Wala kaming ibang ginawa ni Emmy. Galing kayo sa parking lot ng isang hotel. Anong gagawin niyo doon ng ganong oras? Umamin ka na, Luigi. Tatanggapin ko naman yung totoo Masakit, pero kailangan kong tanggapin na may nangyari sa inyo ng best friend ko. Misha… Alam mo kung anong masakit? Niloko mo na nga ako bago yung kasal natin. Tapos sa best friend ko pa. Sa best friend ko pa. Sana patawarin mo ako. Isang beses lang naman nangyari yun Maniwala ka sa akin. Kahit isang beses pa yan, hindi nun mapagtatakpan ng katotohanan na niloko niyo akong dalawa. Hindi na talaga mauulit yun, please. Patawarin mo ako, Misha. Kahit itanong mo pa kay Emmy, hindi na mauulit yung nangyari. Hindi na talaga mauulit yung bagay na yun kasi wala na si Emmy. Ha? Anong pinagsasabi mo? Paano wala na si Emmy? Patay na siya. Nagulungan siya ng sasakyang humabol sa inyo. Dead on arrival, sabi ng mga pulis. Patay na si Emmy? Alam mo, may isang bagay na laging sinasabi sa akin si Emmy nung nabubuhay pa siya. Mahalin ko raw sarili ko. Dapat matuto daw akong umalis sa isang sitwasyon kung sarili ko na yung nasasaktan. Susundin ko yung mga sinabi niyang yun. Aalis na ako sa relasyong to.
Tapos na ako sa paghahabol. Tapos na ako sa pagbibigay ng second chances. Sinira mo na yung tiwala ko. Kaya pagkatapos ng araw na to, wala ka nang maririnig pa mula sa akin. Misha naman, paano yung kasal natin? Ang dami na nating nagastos. Para sa kasal. Yun talaga yung pinoproblema mo? Yung gastos? Hindi yung panloloko na ginawa mo? Hindi yung fact na patay na si Emmy dahil na-disgrasya kayong dalawa pagkatapos niyo akong lokohin sa mismong gabi bago ang kasal natin? Ang nasa isip mo ngayon yung gastos sa kasal? Wow! Ibang klase! Eh di magpakasal ka mag-isa mo para hindi masayang yung gastos. Magpagaling ka dyan para makapunta ka mag-isa sa kasal mo. Eh hindi yun ang ibig kong sabihin. Please, Misha, hayaan mo muna ako mag-explain. Sobra. Sobra yung tiwalang binibigay ko sa'yo. Akala ko iba ka. Akala ko ikaw na eh. Hindi mo lang ako sinaktan sa araw mismo ng kasal natin. Sinira mo pa yung pagkakaibigan namin ng best friend ko. Kahit patawarin pa kita sa ginawa mo, iba na ang tingin ko sa'yo, Luigi. Kaya, wala na. Wala na to. Hindi na natin maisasalba tong relasyon natin. Salamat pero ito na yung huling araw na makikita mo ko. Aalis na ako. Teka, Misha! Sandali lang! Mag-usap muna tayo! Misha, please! Puno ng galit ang puso ko nung nalaman ko ang katotohanan. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o kung ipagluluksa ko ba. Ang pagkamatay ni Emmy ang tanging tao na itinuturing ko bilang best friend. Sobrang gulong-gulo ng isipan ko noon sa puntong hindi ako lumabas ng bahay ng ilang araw. Nagmukmuk lamang ako habang unti-unting tinatanggap ang mga pangyayari. Hindi ko na muling binisita pa si Luigi sa ospital. Ang huling balita ko sa kanya ay naputulan na raw siya ng paa dahil nagkaroon ng komplikasyon ang nabali nitong paa matapos maimpeksyon. Sa kabilang banda ay hindi ko nagawang dumalaw sa burol ni Emmy dahil na rin sa tampo at galit. Alam kong hindi magandang magalit sa taong na mayapa na pero sobrang sariwa pa kasi ang sakit na nararamdaman ko noon. Ilang linggo ang pinalipas ko bago ako nagkaroon ng lakas na dalawin si Emmy sa sementeryo. Naisip ko na kahit papaano, kahit nagawa niya akong lukohin, ay marami pa rin siyang mga magagandang bagay na nagawa sa buhay ko. Doon din ay sinubukan ko siyang patawarin, papadudot.
Sa hindi mabilang na pagkakataon ay muli na namang nawasak ang puso ko. Pero mas tatanggapin ko na lamang ito kesa natuloy ang kasal ko sa isang lalaking hindi ko alam na niloloko na pala ko. Kaya tunay na ang buhay ko ay saved by the bell. Kung hindi nangyari ang aksidente ay hindi ako maliligtas sa isa sanang pamilya na nagsimula sa panloloko. Siguro'y yun na rin ang good karma na natanggap ko bilang isang mabuting tao. Samantalang bad karma naman ang nangyari sa aksidente sa 2 taong taksil na mas pinili ang pansariling interest para lamang sa tawag ng laman. Sa ngayon ay nananatili pa rin po akong single, Papa Dudut, at ang tanging nagpapakilig na lamang sa akin ay ang kwentong pag-ibig na inyong ibinabahagi sa inyong programa. Hindi ko naman tuluyang sinasarado ang pintuan ko para sa panibagong pag-ibig. Umaasa po ako na balang araw sana'y dumating na rin ang tamang taong nakatadhana para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Misha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay LS 97.1.